Para sa akin lahat ho ng mga akusasyon, no, na ipinupukol dito sa administrasyon ngayon, mistulang totoo. Kasi tignan nyo na lamang bakit magpasa hanggang ngayon wala tayong nakikitang mga main project. Di ba? May nakita ka na bang mga, uy, wow, ang ganda naman ng lugar na to. Asinsado na. Ang ganda naman, mabuti na lamang ginawa yan ni BBM. Ganun, no? Wala eh. Ang naririnig natin, puro ghost project. Hindi lang ho basta ghost project yun. Bilyones ho ang usapan yun. At kumukonekta ho yun sa sinasabing may mga natanggap na maleta yung ibang mga hinihinalang korap din. So, itong Pilipinas talaga mga kapatid nakakaya dahil mas inuuna pa nila ngayon yung investigasyon po, yung impeachment para kay BP Sara, imbis na unahin itong bansa natin ngayon. Lalo na po may nagaganap na gera. Hay nako, Pilipinas. Tara, simulan na po natin. Oh my God, we'll be back again. Alright, ang title nito mga kaibigan, heto, malala. Nahuli si Kimbong, kumpirmado, bulto-bultong pera BBM, Soto, Trillanes, Boying, walang takas dito. Alamin ho natin ang balitang ito galing sa Pinas News Insider, nasa description niyan. At kung trip nyo na may kasamang reaction video, tara, i-play na ho natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang bahay ni Stella Gimbo tumanggap di umano ng mali-malitang pera. Wow. Ito'y ayon sa 18 dating miyembro ng Philippine Marines na lumantad sa publiko para patotohanan ang mali-malitang pera na inihayag noon ni Gudesa sa pagdinig sa Senado. Ito yung maleta tapos sabi hindi naman daw totoo. Sabi ng ganon. Hindi naman totoo kasi pinalitan to. Pinalitan to ng mga parang basura o kaya mga gamit, mga damit na naka-plastic. No, sino ba ng mga anga-anga na magpapapicture doon ng ganon-ganon lang? Siyempre, may kababalagan na nangyari doon. Kaya pinicturan, di ba? Papapicture ka, damit-damit lang. Kalokohan yan. Hindi pala si Garin, no? Hindi pala siya yung nasa picture. Si Kimbo po pala yun. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila unti-unti nang nalaladlad ang katotohanan. Bahay ni Stella. Kung tutuusin, ladlad na eh. Nandiyan na ho lahat. Tanggi lang ng tanggi ang administrasyon tapos aanga-anga na lang yung iba, BBM pa rin, yung mga ganun. No? Umanggap di umano ng mali-malitang pera. Lumantad na ang 18 dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y naging bahagi ng operasyon sa pagdadala at paghahatid ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang personalidad, kabilang na ang sinasabing pag-deliver sa bahay ni Representative Stella Gimbo. Sa isang press conference itong February 24, inihayag ng abogado ng grupo na si Attorney Levi Balikod na may mga larawan at dokumento na nagsisilbing ebidensya sa umano'y pagdadala ng pera sa loob ng mga maleta at kahon. Ayon sa mga ex-Marine, isipin nyo, no, sabi ni Ping, sabi pa ng mga, basta mga taga-kabila, saraswela lang at sayang sa oras pag gagawan to ng hearing. Diba nakakabobo yung sinasabi nila? Nakakabobo. Bilyon ho ang usapan dito. Bilyon ho. Tapos andyan yung mga ebidensya. Kitang-kita yung mga ebidensya. Tapos sasabihin nyo, sayang lang ang oras kung iimbestigahan to sa Senate hearing? Aba, wow! Samantalang kay BP Sara halos walang maipakita. Diba? Yung flood control, ang laki-laking problema natin dyan. Ang daming ebidensya. Pagtuunan nyo ng pansin yan, mga sir. Wala eh. Kinain na kayo ng sistema, ng pera. Wala na itong Pilipinas. Ang tanging pag-asa na lang talaga, mga kapatid, si BP Sara. Bobo na lang ang hindi naniniwala na si BP Sara po ang pag-asa. O kaya mga Duterte. Maayos ang pamamalakad ng Duterte. Nilalason lang kasi ang isipan ng iba na ang Duterte masama. O yung administrasyon ngayon, nilalason ba tayo na masama sila? Wow, hindi. Dahil ang daming ebidensya eh. Tapos itong mga Marines na to, kung tutusin, wala na dapat silang pakialam. Ano naman ang ibabayad ng mga Duterte sa kanila? Eh wala na nga halos pera yung mga yun. Malamang paubos na rin yun.
Dahil nga doon sa dahig na yan, no? Isa pa yun, tinatanong kung bakit saan daw galing yung pera pang padahig, etc. Basta kami, Duterte pa rin. Okay? Panoorin na natin to ng sabay-sabay. Kalma muna ako, kalma. Hindi, nakainis lang talaga ako eh. Isipin mo na lang mga Marines siya, no? Bakit yan, kung tutusin, wala na silang pakialam dapat eh, di ba? Pero ba't lumantad yung mga yan? Hindi dahil sa pera. Yung utak ho nila, naiisip lahat ng mga yan, itong administrasyon napakadumi na. Yun na ho ang totoo. O, tuloy tayo. Kabilang sa kanilang isinumiting ebidensya ang mga larawan ng pagbibilang at paghahanda ng mga salapi, mga maletang puno ng cash, isang larawan na may caption, delivery Grabe, ng pera sa bahay, si Representative Stella Gimbo. Batay sa dokumentong Wow. ipinakita, ang laman ng bawat maleta ay umaabot umano sa large 50 to 70 million, medium 30 to 40 Wow! million. Wow! Wow! Wowin! 70, 30, 40 million. Ang daming million nun. Grabe. Hindi naman natin sinasabing magbigay sa mga mahihirap. Pero gusto ko lang ikumpara yung mga mahihirap nating mga kababayan na patas po silang lumalaban. Di bali ng mahirap, at least lumalaban ho sila ng patas. Pero dito mga kaibigan, uupo na lang kayo, aayusin nyo na lang yung Pilipinas. Kasama kayo sa pag-asenso o sa magtatrabaho kayo para ma-asenso itong Pilipinas natin. Humahawak kayo ng mga budget. Siguro dyan sa ano, di ba? Sa House of Representatives, parang sila ata nag-ano ng budget dyan eh. Imbis na gawin nyo yung trabaho ninyo, ganito pa yung maririnig namin. So, kung may mga natanggap na mga mali-maletang ganyan, bakit hindi pa imbestigahan? Paano magiging sarsuela? Paano itong magiging sayang sa oras kung ang dami-daming mga ebidensya? Napaghahalataan silang mga protektor. Siguro kaya ganon, baka naman mas mataas ang tsansang baka nabigyan sila. Na? Tuloy tayo. Small, 15 to 25 million. Mayroon din umanong Laki, paper no? bags at expandable envelope na naglalaman ng milyong-milyong piso. Wow! Sa kanyang pahayag, sinabi ni Balikod. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng male-maleta at Oh. minsan mga paper bag naman na mga pera. Dagdag pa niya, Grabe. ang mga larawang ito ay nagpapakita kung saan napupunta ang pera ng bayan. Ayun, di ba konektado? Saan ba napupunta yung pera ng bayan? May nakikita ba kayong malalaking project? Wala nga eh, kasi nga yung pondo napupunta sa kung saan-saan. Sa kung kani-kaninong mga tao na ilalagay sa maleta, ibinubuhat papunta sa mga magnanakaw din. Kaya grabe na lang ho silang magtanggol sa magnanakaw. Di ba? Ginaganyan na yung Pilipinas, kayo putya, okay lang sa inyo. Wala kaming pakialam sa Pilipinas. Basta kami, binabayaran kami, okay na kami dito. Hindi ho ganun. Ang revelasyong ito ay bahagi ng mas malawak na aligasyon ng grupo na umabot Tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. sa 805 billion ang kanilang naihatid sa iba't ibang destinasyon. Pero mo, 805 billion. Tapos may panibagong budget na naman. Ano nang mangyayari, Pilipinas? Ano, BP Sara pa rin ang may kasalanan? Kabilang ang sinasabing mga tirahan ng ilang opisyal at personalidad, pati na rin ang mga lugar na iniugnay mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Balikod, isusumiti ng grupo ang kanilang mga affidavit at ebidensya sa Office of the Ombudsman. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Representative Gimbo at maging ng Pangulo kaugnay sa nasabing aligasyon. Na ayon sa ilan, Malamang kasi kapag tinanong mo sila, may natanggap daw kayong maleta, aamin ba yung magnanakaw? Yung mga maliliit nga lang na pera, ayaw umamin ng magnanakaw, yung pa kayang sobrang malaking aamin, opo, ninakaw ko po yung bilyon. Wala namang aamin, hindi po ako nabigyan ng maleta. Anong ginagawa niyo doon sa helicopter? Wala po, nakiangkas lang kami, sumakay lang kami, gusto lang namin. Bakit? Anong masama? Minsan lang ako sumakay sa helicopter tama ba yon? Ganun-ganun lang ba yon? Kaibigan ko yun gusto ko sumama sa helicopter. Wow. Diba, minsan may ganun, may nakita ako, official, nagtatrabaho sa gobyerno, senador, ba yun? Tama. Tapos nakasakay sa helicopter, ano yon? Nagano lang kayo, nag-road trip lang kayo, road trip. Sky trip? Wow.
Ay nako Pilipinas mga kapatid. Wala siguro hanggang dito na lamang tayo, no? Kaya tayo nag-uusap ng mga ganito para magising tayo. Iisa ang mga damdamin natin. Ayaw na ho natin ng kurap. At sa mga magpo-comment, kung meron man na kayo BBM pa rin, tingin nyo may naman kayo sa balat ninyo. Andyan na ebidensya, BBM pa rin. Sabagay, konti na lang kayo eh. Konti na talaga kayo, no? At pagkatapos nito, wala na sanang Marcos na maupo. Kasi wala, budol-budol ho talaga. Kung naniniwala ka pa rin sa kanila, ang laki mo ng tanga. Oh my God, we'll be back again. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.